Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength. Mental health matters. This is your host, Lalaine Saron Alfanoso, and it's good to be back. Hello there, Pam. Good evening. Good evening. Welcome back, Doc Lane. I am tempted to call you ate, but no, Doc Lane. Go ahead. Okay lang. Okay. Ate ito ng lahat. Opo. And thank you for coming back to us. And we will have a very interesting topic once again tonight. And we hope you can stay with us until 9 o'clock in the evening. And we would like you to chat or text us on this number. I'm going to read it. Good evening, Leo and Andy. I'm going to read it slowly for you, okay? It's 0918 9447891. The last three numbers signifies the 89.1 FM. I repeat, 0918 9447891. Back to you, Doc Lane. Yeah, we are waiting for your chat, mga kaibigan. And this evening, we are very fortunate to have with us an expert on nutrition. Kakaiba po itong atake, mga kaibigan, at sphere ng talakayan, but it is still geared on mental health. Now, every day, the link between diet and diseases becomes more and more apparent, di ba, Pam? And yes, that would be the core. Yan po ang batayan ng ating talakayan ngayong gabi. Ang pagkain po kasi ay parte na ng ating buhay. Hindi tayo lalago, hindi tayo mabubuhay kung wala pong pagkain. 3 beses or minsan nga 5 o 6 na beses tayo kumakain, di po ba? Pero kayo po ba ay cautious sa inyong kinakain? Pinipili nyo ba ito? Kayo ba ay makapanuri sa sinusubo nyo sa inyong mga bibig? Dahil sa bawat subo at kinakain natin, mga kaibigan, ito ay makakaapekto sa ating kalusugan, lalong-lalo na po sa ating kaisipan. At kung ang kaisipan na natin ang naapektuhan, ang pagkataon natin is at stake. Kaya we invited an expert to be with us this evening to relate to us the link between diet and mental health. At ano ba ang mga pagkain na dapat iwasan? At ano ang mga pagkain na dapat kainin para tayo ay magkaroon ng magandang estado ng kalusugan, lalo na ng ating kaisipan. Pam, will you please introduce her to us? Oh, yes. Our speaker tonight is a licensed nutritionist dietitian since 2017. She's very, very young. And she obtained her master's degree in public health, major in lifestyle medicine at the Adventist University of the Philippines in 2020. Currently, she works as the nutritionist dietitian of Southern Asia Pacific Division of the Seventh-day Adventist. Ladies and gentlemen, our pleasure to have with us this evening, Madam Joraline Dion Yabot Asoy. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening po. Yeah. So alam mo Pam, siya ang aming nutritionist and dietitian dito sa Southern Asia Pacific Division. There are more than 100 something of us na mga employees dito. And yung iba pang sa Sunplus, sa GCash, saka sa AWR, no? At siya ang nag-aalaga sa amin. Siya ang nagsasabi sa amin, kailangan mong mag-jeta, kailangan mong kailangan mong kumain ng marami para nasa ideal body weight ka. So we will be hearing more of her. Pero before we move on, I would like to share this Bible text found in Proverbs 23, 20:21. Ang sabi dito, be not among drunkards or among gluttonous eaters of meat, for the drunkard and the glutton
will come to poverty, and slumber will clothe them with drugs. Mga kaibigan, this biblical text emphasizes the importance of caring for one's body and mind, managing anxiety, and trusting in God's provision and restoration. Pam? Yes, before we go there, and before we can even have ourselves glut to the max, let's have a pause for a prayer. Dear Father, help us to have that kind of mind that will regulate everything that you would want us to do to our body, so that those things that gets inside our body would affect and would make our mind right with you and connected with you all the time. May this be reflected in our discussion tonight with Dr. Asoy or Mom Asoy, and then we'll be able to help everyone to maintain their health. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Okay na Go po. ahead, go ahead. Yes, your turn po. Good evening po. Thank you so much po. Such a privilege to be here po sa Mindful Chats. And Doc Ninang Lalaine, thank you po for giving me this opportunity. So alam niyo po, minsan-minsan lang po ako nagkakaroon ng opportunity actually na magkaroon po ng mga lectures. Ever since dito sa Southern Asia Pacific Division, medyo nasa kitchen yung trabaho ko ngayon. And it's always a pleasure po to be able to to have this opportunity kasi hindi lang po kayo ang natututo, kundi ako din po. It's my time para po mas palawakin ko pa po ang aking pong kaisipan, especially po when it comes to nutrition. So ngayon po, I'll be sharing my screen. Yan, ang ating pong topic is nutrition and mental health. Yan, nabanggit nga po, no? Ano po ba ang connection ng nutrition sa mental health? I know for the past weeks po, we've been studying about mental health. Last Monday, if I'm not mistaken, ang topic po natin is about mental health and physical exercise. So ngayon naman po, dadako naman po tayo sa mga pagkain na ating pong pinapasok sa katawan at ano ba po ang nagiging cost or ano po nagiging connection po nito sa ating pong mental health. Okay? Bago po ako mag-proceed, meron po akong gustong itanong sa inyo. Bakit po tayo kumakain? Why do we eat food? Parang ano lang po, no? Para saan tayo bumabangon? Why do we eat food? So, madami po tayong mga reasons. Isa po dyan, maybe because of energy and survival. Di ba po ang pagkain ang nagbibigay ng enerhiya na kailangan natin sa ating katawan upang gumana. Ano pa po? Habit and routine. 'Di ba? Maraming tao ang kumakain sa nakatakdang oras ng pagkain kahit hindi naman po sila gutom. Parang nakasanayan na lang po natin na every 8 o'clock bago pumasok sa ating trabaho, kakain tayo ng breakfast. At 12 noon, pag nag-bell na, kakain na tayo. And then in the evening, kakain tayo at 5 p.m. It's a routine, habit and routine. What else? Social connection. So, ang pagkain ay madalas na isang pinagsasaluhang karanasan ng nagpapalakas ng ugnayan. Hindi po ba pag tayo po ay kumakain, hindi lamang po para lang sa pagkain, kung hindi po para po tayo magkasalo-salo, magkabanding po sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. We use that time to bond. What else? Sensory pleasure. So, the taste, smell, and texture of food can be enjoyable and comforting. Di ba po? Meron po siyang idinudulot na ganon, kaya gusto nating kumain. Another reason why do we eat food? Maybe because of its psychological factors. Ang iba po ay kumakain dahil sa pagkakainip. Yan. Bored lang, stress ako, kakain ako, or meron pong emotional na dahilan. Okay? I-check nyo po dyan kung ano po yung reasons nyo po. Bakit kayo kumakain? Ano po ang reasons? And then of course, we have the cultural and personal preferences. Ang pagpili ng pagkain ay naimpluwensyahan ng ating tradisyon. Maaari pag may fiesta, kakain tayo. Pagpapalaki at pagkakaroon ng pagkain sa paligid. Tuwing fiesta, tuwing may birthday, hindi po ba tayo po ay kumakain. Kahit di tayo gutom, basta mayroon pong handaan dyan, kakain po tayo. And of course po, ang pinakalas niyan, ang reason po kung bakit tayo kumakain is nutritional needs. Hindi po ba? Kailangan natin ng protina,
ng taba or fats, carbohydrates, vitamina at mineral upang mapanatili natin ang ating kalusugan. Tinanong ko po ito sa inyo kung bakit po tayo kumakain. Dahil naniniwala po ako na ang ating mga dahilan o layunin sa ating ay naapekto po sa uri ng pagkain na ating kinakain. So kung ano man pong reasons natin, yung choices po natin apektuhan po yan. Kapag nauunawaan po natin kung paano tayo naapektuhan ng pagkain po natin, magkakaroon ito ng epekto sa ating pagpili po, sa ating food choices. So going back po dun sa ating topic, no, nutrition and mental health. So, mental health today, meron po tayong mga challenges. Mental health challenges. At maaari po, paulit-ulit na po itong na-discuss dahil nga po ang ating pong topic for the past weeks is about mental health. Mga hamon sa kalusugang pangkaisipan ngayon. Ang mga hamon po sa kalusugang pangkaisipan ay iba at laganap. Nakakaapekto sa mga tao mula sa iba't ibang edad at pinagmulan. Ilan po sa mga pinaka-critical na issue ay, una po, mga karamdaman sa pagkabalisa. So, anxiety disorders. So, ang anxiety disorders po ay isa sa pinakakaraniwang suliraning sa pangkaisipan, lalo na sa pagdami ng stress mula sa trabaho, presyon sa lipunan, at mga hindi tiyak na pangyayari sa mundo. So, di ba po, madami po tayo talaga pong mga iniisip po, especially sa trabaho. Actually, kahit po ngayon at ako'y magsasalita, pakiramdam ko, nagkakaroon ako ng anxiety. So, hindi po ba meron po tayong mga sa pang-araw-araw po na ating dadaanan po, meron po tayong mga ganyan pong bagay na dinadala po sa atin. Depression. Depression, I think, naging topic po natin ito nung Friday po kay Doc Mertel. Ito po tinalakay po niya ang depression. Maraming tao ang nakakaranas ng depression dahil sa problemang finansyal, personal na pagkawala, o pagbabagong panlipunan. Isa rin po yung pagiging malungkot or loneliness. Nag-iisa. Ang pag-iisa maging sanhi po, di ba po, nung pandemic, nagkaroon po tayo ng work from home setup, digital na pakikipag-ugnayan na pumapalit sa personal na connection, o iba pang mga sitwasyon ay nakakadagdag sa hamon sa kalusugang pangkaisipan. Another mental health challenge is financial stress. At naalam ko po ay lahat po tayo ay dumadaan po sa pagsubok na ito. Okay? Ang kawalang katatagan sa ekonomiya at kawalan ng seguridad sa trabaho ay maaaring humantong sa seryosong suliraning pangkaisipan. Another one is grief and loss. So kalungkutan at pagkawala. Ang pagkawala ng mahal sa buhay o malalaking pagbabago sa buhay ay may malalim na epekto rin po sa ating emotional na kalusugan. And then last of course po, hindi mawawala sa mental health challenges is ang pag-abuso sa droga at alak. Maraming tao ang bumabaling sa alcohol o droga bilang paraan ng pagharap sa kanilang problema na maaaring humantong sa mas malalang suliraning pangkaisipan. So, ngayon po na alam po natin na madami pong mental health challenges today. Marami pong mga nag-arise na mga iba't ibang klaseng study po. And ngayon dahil nga po nutrition ang pinag-uusapan po natin, meron po tayong tinatawag na nutrition psychiatry. There is a growing interest in nutrition psychiatry. So this stems from increasing awareness of how diet impacts mental health. So may mga researchers po na nag-explore on how food choices influence food cognition and psychiatric disorders. So dyan po, makikita niyo po meron tayo dyan yung gut-brain connection, personalized nutrition. Isa-isa po matatalakay po natin yan mamaya. Pahapyaw ko lang pong i-explain po kung ano po sila. So gut-brain connection, pinapakita po ng ating pong mga studies na meron pong role ang microbiota sa bituka natin sa kalusugang pangkaisipan na nagbibigay diin sa kalagahan ng mga probiotics at mga pagkaing fermented. Ano po yung mga fermented foods po na yan? I think very famous is yung kimchi po, no? And then we also have yung anti-inflammatory diets. Diets rich in omega-3 fatty acids, antioxidants, and polyphenols. They are being studied for their potential to reduce inflammation na nalilink po sa depression and anxiety. So we also have personalized nutrition. Ngayon po, madami na pong klaseng personalized nutrition na
ginagawa. Hindi na lamang po yan yung calorie deficient diets na lang po. Very, individualized and tailored po to meet yung mga um, needs po ng mga psychiatric patients natin and treatments po na kailangan po for them. So we have dietary interventions for psychiatric disorders. So I know we are familiar with diets such as Mediterranean diet. Yan po yung ketogenic diet. And elimination diets are being explored for their effects on conditions like schizophrenia and bipolar disorder. So, marami pong expanding research landscape. Actually, by now, this 2024, the field has grown significantly with a 15-fold increase in studies from 2000 to 2024. So, imagine po, no, iba na po talaga ang takbo ng ano. Ako po ay graduate noong 2017, and I think from 2017 to now, ang dami ko na pong kailangan pong i-update sa akin pong pag-aaral. And yun nga po, sabi ko nga kanina, it's always a pleasure to tackle new learnings para po sa akin din po na makapag-aral po, makapag-review. Tayo po ay sabay-sabay na matututo. Okay? So, the science behind nutrition and mental health. Ano nga po ba ang siyensa sa likod po ng nutrition and mental health? Ang ating pong diet, it impacts brain function and emotional regulation. So, masustansyang pagkain para sa utak. Ang ating utak ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na supply ng vitamina, mineral at antioxidants upang gumana ng maayos. So, meron po tayo dyan, no? Nutrition-rich foods fuel the brain. Ang omega-3 fatty acids na matatagpuan po natin sa isda, sa mani, ay sumusuporta sa kognitibong panggana at emotional na katatagan. So, nutrition-rich foods fuel the brain. Another one po, kanina ko pa po ito nasabi, gut-brain connection, connection ng bituka at utak. Patuloy na nag-uusap ang bituka at utak. Saan po ang ating utak? Nasa taas. Bituka po, meron po yan nun. Ano po sila? Magkadiretso po yan. Ang malusog na microbiome sa bituka, na pinapatili ng mga fermentadong pagkain at hibla ay tumutulong sa pagsasaayos ng mood at tugon sa stress. So, healthy gut microbiome, fermented foods, and fiber, they regulate mood and stress responses. Another impacts of diet po sa ating utak is ang blood sugar balance. So, balanse ng utak ay ng asukal sa dugo, ang pagkain ng komplikadong carbohydrates or complex carbohydrates, ano po yan, like yung mga whole grains po natin, nakakatulong po yan sa pagpapanatili ng matatag na antas ng asukal sa dugo na magbabawas po ng mood swings. And then we also have yung inflammation control. So, high in processed foods and refined sugars increases inflammation. And then, last po is the serotonin production na 95% po ng serotonin. Alam naman po natin na ang serotonin, isa po itong neurotransmitter na responsable po ito dun po sa happiness. Kaya po tinatawag natin na ba meron pong happy hormone po which is the serotonin. Ay ito po ay napoproduce po, ginagawa po sa ating bituka. So, ang dieta po natin or ang diet po natin na mayaman sa madahong gulay, mani, buto ay sumusuporta sa antigong sa ating pong serotonin sa katawan. So, very important po talaga yan. Okay? And then, essential nutrients po for neurotransmitter production. Ito po, pahapyo ko lang po ito, ibinibigay po yung mga necessary nutrients po na kailangan po ng katawan po natin. Marami po ito, pero ito po yung kung paulit-ulit po nating aaralin, ito po yung paulit-ulit po na mame-mention po sa atin. So, ang mga neurotransmitter, ano po ba yan? Yan po ang mga chemical na mensahero ng utak at ang kanilang production ay nakadepende po sa mahalagang sustansya. So, narito po ang ilan sa mga pinakamahalagang sustansya. Una po, tryptophan. Isa po itong amino acid na tumutulong sa production ng serotonin, yung na-mention po natin kanina. Ang serotonin po, hindi yung ating pong happy hormone na kumukontrol sa mood, sa ating pong mood at sa ating pong pagtulog. So, matatagpuan po ito sa manok, sa isda, at buto po ng kalabasa. So, later po, meron po akong mga ipapakita pa po ng mga food sources po niyan. So, choline, isang pangunahing sangkap sa production ng acetylcholine, na sumusuporta naman po ito sa memorya at cognition.
And then another is omega-3 fatty acids. Tumutulong sa pagpapanatili ng mga selula ng utak at pagpapahusay ng pagana ng neurotransmitters. Another one po na kailangan po ng ating katawan is ang B vitamins. Marami po tayong vitamins, iba-iba po yan. Lalo na po ang B6, B9 which is the folate po, and B12 na tumutulong sa production ng neurotransmitters at pagana ng utak. And then we also have iron, essential for dopamine production, which is for motivation and pleasure. And then of course po antioxidants. Pinoprotektahan po ng antioxidants ang neurotransmitters mula sa oxidative stress at sumusuporta po ito sa kalusugan ng utak. I don't want to be very scientific po. Gusto ko po na maging lang po tayo, yung parang madali lang po maintindihan kahit hindi po ng isang tao na nag-aral po ng siyensya. Gusto ko po maging madali lang po sa atin po. Kaya hindi ko po ako mag-go deep po dun sa mga words na hindi naman na po natin dapat pa pong intindihan pa. Gusto ko po talaga na makuha po natin talaga yung pinaka-lesson po dito po. And then we have po, ito po yung kanina ko pong sinasabi pa, yung gut-brain communication or gut-brain axis. So, ang bituka po at utak ay may malalim na connection sa pamamagitan ng gut-brain axis. Yan po yung gut sa ating pong stomach to our brain. Yan po. Isa po itong komplikadong network ng komunikasyon na nag-uugnay sa utak natin at sa bituka na nagbibigay daan sa dalawang daan na pagpapalitan ng signal. So, exchange of signal sa pagitan ng dalawang sistema. So, ang ating digestive and our central nervous system. So, ang connection na ito ay binubuo ng network ng mga ugat at biochemical na nakakaapekto sa iba't ibang proseso tulad ng gutom, kabusugan at tugon sa stress. So, may mga mahalagang papel ito sa pag-uugnay ng mga kognitibo at emotional na aktibidad ng utak sa sistema ng bituka na nakakaapekto sa parehong physical at pangkaisipang kalusugan. So, ang pag-unawa sa axis na ito ay makakatulong sa pagharap sa iba't ibang isyu sa panunaw at kalusugang pangkaisipan. So, nakita niyo po dito po sa picture, sabi po dito, healthy central nervous system, healthy CNS, will lead to, healthy lifestyle will lead to healthy CNS. And then, nakita niyo po sa baba po, may antibiotics and poor diet will lead to depression and anxiety. So, po siya? Parang cycle po siya. Okay? Meron po siyang connection po. Pag meron po tayong poor diet po ang nilagay po natin sa tiyan po natin, magre-reflect po yan, magkakaroon po tayo ng depression and anxiety. But if we have healthy lifestyle, yan po, healthy central nervous system naman din po. Okay? Yan. Micronutrients po. Actually, na-mention ko na po yung micronutrients natin, yung mga kailangan po natin. They are small but mighty. Before I go further po dyan sa micronutrients, gusto ko lang pong pahapyawan po yung macronutrients natin. And I think ito po yung medyo familiar po tayo. Diba po, meron po tayong carbohydrates, yung fats, yung protein. Ito po yung usual po na natatalakay po. Even po ng elementary, yung ating go, grow, and glow. Na kailangan po, checklist po natin yan sa food pyramid po natin, sa food plate po natin. Dapat po present po si carbs, fats, and proteins. Okay? Alam ko na familiar po tayo dyan. Yan po yung usually na binibilang natin at pinapansin. Pero, familiar po ba tayo dito sa calorie dense versus nutrient dense? Meron po tayong tinatawag yan na ano po ba ibig sabihin nito? So, pag sinabi po natin calorie dense, yan, they are packed with a lot of energy into small serving. So, makita niyo po sa picture, meron po tayong example po niyan. Kayo na pong humusga kung saan po nanggaling yung mga pagkain na yan. Yan. Sila po ay punong-puno po ng calories. No? Full of calories, kahit small bite lang, pwede niyo pong mamit na yung, kumari isang bite ng burger po, pwede niyo nang makuha po yung one whole day niyo na calorie intake na recommendation. Whereas po sa nutrient dense, what is the nutrient dense naman? Nutrient dense foods provide a high amount of vitamins, minerals, and other beneficial nutrients relative to their calorie content. So,
sila po ay may calorie din naman po silang pinoprovide, ngunit yun po, kaya sinabing nutrient dense, full pack po sila sa nutrient. Okay? So, possible po na mas madaming amount po ng pagkain ng pwede po natin kainin with the same calorie value po dun po sa kabila sa calorie dense, pero wala pong nutrient na laman po yung calorie dense po natin. So, yun po yung inaano natin. So, sa picture pa lang po na yan, I think madali na pong intindihin ano po ang pinagkaiba ng calorie dense sa nutrient dense. Pero po, wag po tayo magkakamali. Minsan po, meron pong mga pagkain na both calorie dense and nutrient dense food. Ano po yung mga example niyan? Like our avocado. Fatty rich food po yan. Very fatty, mataas mo ang calorie intake niya, mataas din po ang nutrient na binibigay po niya. Okay? So, I hope that is clear to us. So, micronutrients, they are small but mighty. Bakit po tinawag nating micro? Because micronutrients, they are needed in smaller amounts kumpara po sa macronutrients po natin. So, maliit lang po na grams, kailangan po natin for micronutrients kumpara po sa macronutrients. So, ano-ano po yung mga kailangan po nating micronutrients for our mental sa ating pong kalusugan ng ating utak. So, kanina po, may na-mention na po akong other nutrients. Gusto ko lang po ipasok po ito yung mga vitamina po na kailangan po ng ating katawan. So, in number 1 po niyan, yung vitamin B complex. Ito na po yung food sources po niya. Ako po ay hindi po, ay magiging, open po ako. This is not vegetarian yung mga food sources ko. Mapapansin niyo po na meron din po dyang meat and fish. So, this is transparent lang po kung saan po talaga natin nakukuha po ang vitamin B complex. So, ang vitamin B complex po is very essential for brain function, memory, and mood regulation. So, deficiencies in B vitamins have been linked to depression and cognitive decline. And ito po yung mga food sources niya, mga common food sources na may mataas po na vitamin B complex is meat and fish. So, we have our salmon, beef liver, chicken, turkey, and others, shellfish po. Then we also have, of course, the dairy and eggs po natin. They're coming from our milk, cheese, yogurt, and eggs. And of course po, ito, leafy greens. Very, po ito. Ito po yung maganda po na ating i-highlight, no? Leafy greens, spinach, romaine lettuce. And yan, nilagay ko na lang po yan, yung malunggay. Kasi alam ko po, malunggay is very accessible po dito po sa atin. Kahit po sa amin sa bahay po namin, meron yan sa kapitbahay po namin, hihingi lang kami. Nandyan na po yan. And very cheap po siya. Cheap, accessible, pero full packed of nutrients. Ang malunggay po natin is a superfood. Very rich po yan, not only in vitamin B complex, but in other vitamins like vitamin C, si iron, si calcium. So, talaga pong ako, when it comes to my, pinopromote ko po talaga si malunggay. Kasi yan po ang yamang galing po dito po sa atin sa Pilipinas. Okay? And then we have also legumes and nuts. Beans, yan po yung mga lentils, almonds, and sunflower seeds. They also have vitamin B. And then, of course, our whole grains. And then, fruits and vegetables. Another vitamin po, that's vitamin D. So, usually, we call this sunshine vitamin. Diba po? It helps regulate mood and has been associated with reducing symptoms of depression. Ang skin po natin produces vitamin D when exposed to ultraviolet B rays from the sun. That's why exposure po from sunlight is very important. But of course po, hindi po pwedeng i-abuse po natin yan na whole day mag-expose po tayo sa sunlight. Meron po talagang oras po para po sa safe exposure po sa sunlight. So vitamin D from food or supplements is absorbed in the small intestine with the help of bile salts and digestive enzymes. So since po ang vitamin D is fat soluble, kailangan po ito, maganda po ito i-pair po sa mga foods po natin like olive oil or avocado para po mas mabilis po yung maging absorption po niya. So other sources po of vitamin D, kung wala po tayo sa sunlight, we have from fatty fish, yan po yung mushrooms po natin, egg yolk, and right now po we have fortified foods po like our milks na nilalagyan po nila ng vitamin D. Bakit po nagkaroon po ng mga fortified foods with vitamin D?
lalo na po dun sa mga lugar po na hindi po masyadong nasisikatan ng araw, kailangan po nila yan ng additional or supplement po ng help po from those fortified foods. Dito po sa Pilipinas, we are very blessed kasi po, nandyan po tayo, malapit po tayo sa Ecuador. So, vitamin D is, hindi po pinagkait sa atin. Nasa atin lang po yan kung paano po natin siya i-maximize. Okay? And the next po is we have yung vitamin C. Of course, vitamin C, it acts as an antioxidant. It helps in managing stress and yun po yung reduce oxidative damage that can impact mental health. Food sources po, pag tinanong ano ang vitamin C, alam ko po sasabihin natin, vitamin C, yan po, yung mga maaasim, yung ating po mga citrus. Pero dito pa po, meron tayo dito yung bayabas. Napakataas po ng vitamin C content ni bayabas. And of course, we have po yung mga berries, strawberries, blueberries, raspberries. It's not common to us here in the Philippines, but we have po yung mga native po. So, ang advice ko po is actually, let's go po kung ano po ang pinoprovide po mismo dito po galing po sa Pilipinas. And then we have po yung vegetables. Actually, almost all the leafy green vegetables po, they are very rich in vitamin C. And then other sources, of course, we have tomatoes, potatoes, and other fortified foods. So, kunin nyo lang po actually po yung kulay ng rainbow. Makakakuha po tayo ng mga necessary vitamin C, ng mga antioxidants po na kailangan po natin. And then next po, for our vitamins is vitamin E. So, vitamin E supports cognitive function and protects brain cells from oxidative stress. So, yan po yung mga food sources natin. Mapapansin nyo po na parang paulit-ulit lang po. Meron pong mga common po sa kanila and that is from our plant-based po. And then we also have yung minerals, magnesium, zinc, iron, and selenium. They helps in relaxation, stress response, and mood regulation. They play a role in neurotransmitter function. They support oxygen transport in the brain and has antioxidant properties. So, yan po. The same po, no? Yan yung kanilang pong mga food sources. We have from our nuts and seeds, yung mga vegetable oils po natin. Again, our leafy greens, our fruits, and some seafood po from salmon, trout. Okay. And then, what is really the role of diet in mental well-being? Ito po, Mediterranean versus Western diet. Narinig niyo po ba yan? Alam niyo po ba ito? Ano po ba? Nasaan po kayo dito? Are you in the Mediterranean side or are you in the Western diet? Okay? What is Mediterranean diet po? So, Mediterranean diet, yun po yung whole, minimally processed foods. So, ang key components po niyan is from olive oil, fresh fruits and vegetables, whole grains, legumes, nuts, seeds, and lean proteins. So, hindi po to 100% vegetarian. You see, meron pa rin pong lean proteins na inilagay. What is the health benefits? Supports heart health, reduces inflammation, lowers risk of chronic diseases, and promotes longevity. So, ang lifestyle approach po nito is encourages mindful eating and physical activity. And then, ito po yung kanyang food pyramid ni Mediterranean diet. Mapapansin niyo po sa pinakababa po is daily physical activity and walking. It's part of the diet. And then we have po yung daily servings of our whole grains, fruits, olive oil, paliit po ng paliit hanggang po sa pinaka taas po yung meats and sweet natin. Ang nakalagay po dyan is monthly or small amounts. So, yan po yung Mediterranean diet natin. Kung isipon po natin, no, ito po yung actually yung ideal na diet po. Very healthy siya pakinggan. So, whereas, compare po natin to, no, ito pong Western diet, sabi po natin kanina, Mediterranean diet versus Western diet. Western diet naman po, it focuses on processed and convenience food. So, doon pa lang po, no, kabaliktaran na talaga siya ng Mediterranean. Ang key components po nito is high intake of red meat, refined grains, sugary foods, fried foods, and processed snacks. Ano po ang health risk nito? It is linked to obesity, heart disease, diabetes, and inflammation. Ang lifestyle approach naman po nito is often associated with fast food culture and sedentary habits. So, kumbaga po, kabaliktaran talaga ni Mediterranean. Ito po, comparison of the food pyramid. Nakita niyo po, binaliktad po
Nakabaliktad po yung ating pong food pyramid na to. At nakita niyo po, pinakababa, yung broccoli natin, halos nag-iisa na lang siya. So meaning po, very rare ang intake po ng fruits and vegetables. Hanggang palaki po sa taas. Ano po yung nasa taas natin? Yun po yung mga sweets, yung mga meats po natin. So, kabaliktaran po talaga ng ating pong Mediterranean diet. Ano po ang resulta po ng Western diet? If we will continue to have those kind of diet, yung processed foods, ano po ang impact nila sa stress and inflammation? So, impact on stress. Ito po, meron po tayong sa picture po, yung blood sugar spikes. So, blood sugar spikes and crashes. Yung processed foods high in sugar can cause rapid fluctuations. Fluctuations po, di ba? Pag fluctuations, yung hindi po siya stable in blood sugar levels, leading to mood swings and increased stress. So, kung tayo po ay kumain or uminom po ng, let's say, soft drink po, mataas po ang sugar level po nito. Panandalian po, bigla pong tataas po yung ating glucose level. And alam naman po natin, ang glucose po, di ba po, yan po yung nagsusupply ng energy sa katawan po natin. So, imagine po, ang soft drink po kasi is simple sugar. Madali po siyang pumasok sa bloodstream po natin. Madali din po siyang mawala. So, pataas po siya, tapos bigla pong bababa. So, di ba po, pag tayo po ay nagugutom, nag-iiba po yung mood natin. Kahit ako po, aminado po ko dyan. Pag nagutom po ako, alam po yan ng asawa ko, na dapat hindi na ako umabot na magugutom po ako. So, ang gagawin po niya, hahanap na po yan agad ng pagkain po. So, pag tayo po ay meron pong ganun po na spike po sa katawan po natin, doon po nagkakos po ng mood swings po natin. So, doon po yun po yung pagkain po natin ng mga matatamis. So, mood swings are common side effect po yan ng high sugar consumption. So, excess sugar can diminish emotional control and lead to mood instability. Another yan po, another effect po natin, yung impact on inflammation. So, oxidative stress, ultra-processed foods contribute to oxidative stress which can accelerate aging and increase inflammation. So, kita niyo po dyan, we have the normal cell. So, ang free radicals po attacking our cell, usually it comes from the foods po na hindi po maganda. So, katulad po ng mga po natin, yung mga nakukuha natin sa fast food, they attack our cell, and then ito po yung nakikita nyo po, ano pong nangyayari, yung ating normal cell, ang ganda po niyan, nagiging cell po siya with oxidative stress, yan po yung usually po nagli-lead to chronic diseases and other illnesses po na ayaw po nating magkaroon. Okay? So, real-world examples po of nutrition helping mental health. Hindi ko na po to iisa-isahin, gusto ko lang po ipakita po na marami na pong naging studies po proving that there is a relation between mental health in individuals in their dietary patterns. So, we have po yung diet in adolescents, and then we have po sa adults, and then to our elderly. So, pinag-aralan po na yan, and almost everything po, it comes to the point, to the conclusion na pag maganda po ang diet po ng isang tao, yun po ay nagre-resulta po into better mental health. Okay? Ito lang po. What better more to explain or to give the example po ng diet po, no? Sa Biblia na lamang po. Sa Daniel 1:12, ang sabi po dito, "It proved thy servants, I beseech thee, 10 days and let them give us pulse to eat and water to drink." Daniel 10:3, "I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth, neither did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled." Alam niyo po yung story po ni Daniel, di ba? Nung sila po ay kinuha pong captive sa Babylon, sila po ay sinubukang pakainin po ng mga pagkain po ng hari, pero ano pong ginawa ni Daniel? Siya po ay tumutol, sinabi po niya na bigyan niyo na lamang po kami ng vegetables at tubig at kami po ay husgaan niyo pagkatapos po ng ilang araw. So when Daniel was in Babylon, he was beset with temptations of which we have never dreamed, and he realized that he must keep his body under. So he purposed in his heart that he would not drink of the king's wine or eat of his dainties. He knew that in order to come off a victor, he must have clear mental perceptions that he might discern between right and wrong. Di po ba? While he was working on his part, God worked also and gave him what?
knowledge and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. So this is the way God worked for Daniel. At he does not propose to do any differently now. Man must cooperate with God in carrying out the plan of salvation. Napakaganda po ng statement po na ito. He purposed in his heart that he would not drink of the king's wine or eat of his dainties. And in return po, ano po ginawa po ng Panginoon? He blessed Daniel. Okay. Tayo po ay nalalapit na po ang magtapos at hindi po ako magtatapos without giving you practical applications po on how we can apply po yung ating po mga natutunan po no, na mga nalaman po. So how do we know po na we are deficient po with this kind of nutrients? Alam ko po, mahirap po yan i-identify po, no? Tayo minsan po kasi sabi nga natin, why do we eat? Minsan dahil gutom na lang tayo, kung ano na lang po ang nandyan, yun na lang po ang ating kinakain. Pero sana naman po noon, dahil po sa mga narinig po natin, na ganun pala po ang impact po ng pagkain sa atin po, naapektuhan po ang ating decision making. So, kailangan po talaga nating maging wais po sa pagpili po. Meron po dito, sabi po, assessment, dietary tracking. Ano po yung dietary tracking? We can do journaling, food tracking of food. Yan po, mag-weekly planning tayo para maplano po natin kung ano po yung lulutuin natin, kung ano pong kakainin natin, ma-check po natin kung kompleto po ba ito, nakuha ba natin yung essential nutrients na kailangan natin. Kesa po sa wala po tayong plano for this week, dun po napupunta po talaga yung random po tayo naghahanap po ng pagkain. Para kumbaga po mairaos lang yung gutom kung saan po tayo nagpupunta. And we also have po yung nutritional screening tools. Usually done po ito sa clinic. Meron po mga forms na sasagutan po para i-assess tayo kung tayo po ay malnourished. Then of course like yung blood test din po. Yan, pwede po tayo magpa-test. And of course consult po natin ng ating po mga professionals. So ito po mga strategies po natin. Improvement strategies. How do we improve strategies? Tatlo lang po yung nilagay ko dito. Number 1 is balanced diet. Ito po ay pinggang Pinoy po na pinopromote po dito po sa atin sa Pilipinas. We have the Go, Grow, and Glow. Mapapansin niyo po na pinakamalaki po dyan is yung Glow, which is coming from our vegetables and fruits. And then we have po yung baso, representing our hydration po. So tandaan lang po natin, when it comes to balanced diet, hindi lang po Go, Grow, Glow ang titignan natin. Silipin din po natin kung calorie dense po ba ito or nutrient dense. Nandyan po ba yan? Is this coming from our processed foods or from our natural foods po? Okay? Checklist po natin yan. At I hope, yan po, next is the mindful eating. Maging mindful po tayo sa ating pong mga kakainin. If we have mindful chats, we also have mindful eating. Mindful eating meaning being fully attentive to your eating experiences. Mindful eating refers to the practice of being fully attentive to your eating, including the sensations in your body, yung mga reactions po sa katawan po natin ng mga kinakain natin. We need to have heightened awareness of the foods we choose. Diba po? Hindi lang po yan, I'm not just talking about the allergies po. Kung hindi din po yung mga ano pong epekto niyan sa mood po natin pag ito po yung ating klaseng diet. And then of course, we have regular meals. Eat at regular time po to maintain stable blood sugar levels by eating at a consistent time. Just as I've mentioned a while ago, di ba po, meron po yung blood sugar spikes po. That's because of irregular meal time po natin. So it's very important po that we have our balanced diet, we do mindful eating, and of course, we have regular meals. So as I end po, I want to leave with this quotation po from Ellen G. White po. The relation of diet to intellectual development should be given far more attention than it has received. Mental confusion and dullness are often the result of errors in diet. So, sabi po ni Ellen G. White, pag-unlad at kalinawan ng isip ang pahayag na ito na matatagpuan po sa education na libro po ni Ellen G. White, binibigyang diin niya ang malaking epekto ng dieta sa intelektual na pag-unlad at kalinawan ng isip. So ayon po sa kanya, ang hindi tamang pagpili ng pagkain ay maaaring humantong sa pagkalito sa pag-iisip at kakulangan sa mental sharpness. Tandaan po natin, minsan sinasabi natin, ang hirap kasi, ito lang ang meron ko. 'Di ba? Ang hirap mag-change. Parang ito na yung nakasanayan namin eh. Tandaan po natin, sabi po sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful.
He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. And then kung sasabihin naman natin na wala kasi akong pangbili, kulang, ito lang talaga yung meron ako. May sagot din ng Panginoon dyan. Sabi niya sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. And the Lord will open the heavens, the storehouse of His house bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations but will borrow from none. And lastly, tandaan po natin that our body is a temple of the Holy Spirit. Di ba po? You are not your own, we are bought at a price. Therefore, honor God with our bodies. And so, therefore, whether you eat or drink or whatever we do it all for the glory of God. That's it po. Thank you very much. I hope po nagkaroon po tayo ng learnings po for tonight. Thank you and God bless. Wow, thank you so much. Thank you, BJ. It is very concise and very comprehensive. Actually, honestly, I learned so much from your lecture. It is very, very insightful. And alam ko po ng ating mga viewers and watchers, yung mga nakikinig at nanonood ngayon ay nakapulot ng napakaraming mga insights sa ating lecture. Mga kaibigan, kung may katanungan po kayo, please feel free to send us your inquiries sa 0918-944-7891 or mag-chat lang sa ating chat box sa YouTube and Facebook page ng Adventist World Radio Manila. May mga katanungan ba tayo, Pam? Sa Meron ating naman. chat box? Okay. Meron naman. Di ba sabi daw kanina ni Ma'am, kahit konti lang daw, ano na yung calories na kailangan mo. Mabuburn. Ma-acquire mo na. Paano daw yung mukbang? Yung mukbang. Paano yon? Yun nga po yung ano po natin ngayon, madam, sumikat po yung pagmumukbang po na yan eh. And one thing po talaga na ano po natin dyan, we are abusing po our body by doing that mukbang po. Hindi po natin alam kung ano pong nagiging dulot po niyan. Especially if continued po natin gagawin yung pagmumukbang, no? Ang bilis lang po actually po ng reaction po niyan, pagtuloy lang po natin yan, yung epekto po niyan sa ating mental health po, hindi lang po sa mental health, kundi sa ating pong physical, grabe po talaga. Yun nga po, na-mention ko po yan na konting calories lang po actually yung need po natin. Ang mahalaga po is, nakuha natin calorie natin, but it's nutrient dense po. Diba? Ano po ba yung minukbang nila actually? Ano ba yun? Okay. Yeah, thank you so much. We're running out of time, pero BJ, there is a personal question for you. This is addressed to you, and let me read it. Can you think of a time when your diet affected your mood or your mental clarity? What do you think caused that change? Let me translate it into Tagalog. May pagkakataon ba daw na ang iyong kinakain nakaapekto ng iyong mood at mental clarity? Ano po ba ang dahilan ng pagbabago ng iyong mood at kaisipan? Yes, Doc. Alam nyo, nung nag-review ako nito kanina, na ano ko talaga, na-prove ko talaga sa sarili ko on how important your diet is. One, na maaalala ko po talaga is during the time na may sakit yung papa ko po. Because at that time, you can just imagine, 7 months po siya na may sakit. We were physically drained. But at that time, our diet po, dahil po sa love ng mga nasa paligid po namin, we were fed with healthy foods po. Kasi I cannot say po kasi talaga na I've been eating very healthy po for the past po. But at that time, I can really say po no, na talagang naalagaan ko po yung diet ko noon. At sabi nga po nila, hindi po pwede kami magkasakit noon. And at that time, we were physically drained, but yung mental po namin, no, when I talk, when we decide, talagang, yung, maano mo po talaga na matalas po Very yung sharp, very sharp. Yes, very sharp po. And talagang na-distinguish ko po yan, yung naging change po sa katawan ko po no, nung that time po na yon. So, it's very nice po talaga. There is really a connection between our gut and our brain. So, I hope po no, na let us always remember po that if we keep fueling ourselves with goodness, our brain will thank us.
Very well said. Very well said. Napakagandang punto de vista. Okay. Pam, meron bang katanungan? Meron ka pa bang katanungan dyan? Wala naman na akong katanungan pero merong mga naka-reserve ditong gustong magpabati. Hello? Kay Edna Mucodom Business Piros, kay Zinaida Atienza, kay Crisanta Sina, Orlan de la Roca Aklan, kay Eden Huralba Galicia, kay Shem Rosemary Familiar, Rogelio Pertible Corpus, Alexander Katibag, Emma Batan Praxicaris, saying hello to Ate Rose. Nanonood po siya ngayon, ang ating friend. Hello, Rose. Hello. And hi to Linda Prudente and Nida Empas. Hello also to our another good friend Hilda. Thank you for standing by with us. You know what? Meron pa pala akong isang katanungan dito. Oh, yeah. Elaine. Yeah, Sabi go niya, ahead. Go ahead. Paano daw i-regulate yung pagkain kung laging gutom? Alam niyo po, Nakaka-apekto yan sa mental health. Kung Yun gusto na nga. Yun na nga po. ano po, pwede po yan i-practice po natin yung small frequent feeding. Doon Yes. pasok po yan. parang diabetic lang, no? Parang Yes. diabetic, small frequent feeding. Yes. Merong isang question dito, BJ. Ang Apo. sabi dito, how do the foods we eat impact our mood, energy levels, and overall mental well-being? Ayun. Ayan po. Yun nga po yung ano ko kanina is about yung connection po between our gut and brain. Isa na lang po, very short na lang po na tandaan lang po natin, a happy stomach leads to a happy brain. Yes. I How do agree you with that. categorize happy stomach, ma'am? Pag happy stomach po, we feed it with good foods, with the right foods. Yan. Yun po yun Huwag po tayong maano po dyan, malid po. Malid away po na Ang happy tamak hindi nagbuburok-burok. Alam mo, Yes. di ba nag-grumble? Pag nag-grumble yung yung stomach mo, talagang kahit yung mo naiinis ka rin eh. It always happened to me pag kulang at hindi well fed ang yung Hindi sapat. hindi sapat, saka hindi tama ang kinakain mo. Yes. Talagang mag-growl at magko-complain talaga yung stomach mo. You will hear your stomach grumbling. They have mind on their own, di ba? They have a mind of their own. kasi Nagsasalita. nga Pam, connected ang ating ang ating stomach, yun nga, yung gut microbiome. That's why it is really very important that we choose the food and the drink na ini-intake natin. Napakaganda. So, thank you so much. Time check, it's 8:54. So, marami pang panahon. May katanungan ka pa ba aside from greeting our listeners and watchers? Sabi nila, pag lagi daw kumakain, ayan na naman, hindi pa nga natatawa. Pag lagi daw kumakain, hindi ka raw mamamatay ng nakanganga. Kasi daw pag gutom, nakanganga ka daw pag namatay. Bakit pag kumakain ba namamatay agad? Parang ganun, di ba? Paano yon? Pag gutom ba talaga nakanganga? Kasi na waiting for food to get in or what? Ang ganda ng ngiti mo, ma'am. Parang, kayo po, paano po ba pag gutom po tayo? Alam niyo po, bakit, Hindi ko rin alam. alam ko po kung bakit pag gutom po ay nakanganga tayo. Hindi po ba pag gutom po tayo, doon po tayo nagre-reklamo? Diba? Hindi Grumbling. po tayo tahimik, hindi po tayo matatahimik niyan. Talagang doon po tayo, kasi nga po dahil affected ang ating mental health, mental natin, doon tayo maingay eh. Kaya Pero- pala, a hungry man Diba- is an angry man? Di ba po, pag Yeah, nabusog yeah, na, that's tahimik na. Totoo yan. Pero alam mo, eto, segue ako. Ang sabi ng mga psychiatrists, our friends that are psychologists, guidance counselor, yung mga tao may mga mental health problem, dapat you have to feed them with the right food.
Oh, Kasi yeah, I heard pag that ang too. kinakain na, yung may mga mental health problems, no? Yung mga inisa-isa ni BJ kanina, no? Yung mga time na pala. Time na daw po. Inisa-isa nila kanina. Inisa-isa ni BJ kanina. Pag kinain mo pa yan ng ano, ng mga junk foods, mas lalo na Worsen po. mawo-worsen. Okay, so to summarize ang ating talakayan, mga kaibigan, nalaman na natin na ang wastong nutrisyon ay mahalaga para sa wastong paggana ng ating utak at kalusugan ng isip. Di po ba? May mga nutrients na nakakatulong sa paggawa ng mga kemikal ng utak na kumukontrol. Gaya nga sinabi ni BJ, serotonin at dopamine. Kung gusto po natin na matiwasay, magaan, gumagana, masaya, at maaliwalas ang kaisipan ng ating pamilya, bigyan po sila ng mga pagkain na tumutulong sa pag-regulate ng ating brain at ng ating mental health. Ang sabi nga niyan, you become what you eat. Kung ano po ang kinakain mo, yun ang iyong magiging output. So be watchful of the diet we intake para maganda ang output ng ating mind and body. So protect your physical health, especially your mental health with a healthy diet. Thank you so much mga kaibigan. Next week, sa Friday, Pam, sino ang ating... Sleep. Yeah. Si Dr. Ralph Guanco, we have sleep and mental health. On Saturday, we have anxiety disorder with Miss Jither Patalinhog, and toxic relationships and mental health on Monday with Mylene Gumarao. Wow. And are we going to say goodbye now? Oh, mindful eating is equals to mindful chatting and mindful behavior. Thank you very Yeah. much. My name is Pam. Doc Lane. Yeah. Thank you so much, BJ. Sa uulitin, no? Sa uulitin, thank you so much, mga kaibigan. We would like to invite you again this coming Friday, 8 to 9, AWR 89.1 FM. This is your good friend, Elaine Saron Alfanoso. Nagpapaalam. Maraming salamat po. Bye-bye. Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Elaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.